Magandang araw, magandang gabi, o kung anong oras ka man nakikinig ngayon. Ipikit mo muna ang iyong mga mata, huminga ng dahan-dahan, 1, 2, 3. Hayaan mong pawiin ng bawat paghinga ang bigat ng buong maghapon. Bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa iyo. Kung dati ka nang nakikinig, salamat sa iyong muling pagbabalik. Kung bago ka pa lang dito, welcome sa Payapa Stories. Sana'y makasama ka namin sa mga susunod na pagninilay at kwento. At ngayong sandaling ito, tayo ay muling maglalakbay sa isang kwento ng pag-ibig na hindi tungkol sa magkasintahan, kundi tungkol sa pag-ibig na pinanghahawakan ng isang anak para sa kanyang pamilya. Sabay-sabay nating pakinggan ang isang kwento ng sakripisyo at pagmamahal, ang pamagat ng ating kwento sa balikat ng breadwinner. Siya si Lara, 19 na taong gulang, ang panganay sa 5 magkakapatid. Lumaki sila sa isang maliit na bahay na pawid ang bubong at kawayan ang dingding. Sa tuwing malakas ang ulan, pumapasok ang tubig sa gilid, kaya't sabay-sabay silang naglalagay ng palanggana para hindi mabasa ang banig na kanilang hinihigaan. Mahirap man ang buhay, masaya pa rin ang kanilang pamilya. Ang kanilang tatay, si Mang Rogelio, ay isang construction worker. Araw-araw, maaga siyang gumigising para maghanda ng gamit, helmet, guwantes, at baong kanin na may pritong tuyo. Alam niyang pagod at sakit ng katawan ang kapalit ng bawat araw na pagtatrabaho. Pero kahit ganoon, hindi siya umaangal dahil mahal niya ang pamilya. Ang nanay naman nila, si Aling Nena, ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Bago pa sumikat ang araw, bit-bit na niya ang bayong para makabili ng murang paninda sa bagsakan. Minsan, hindi lahat na ibebenta, kaya't iyon na rin ang nagiging ulam sa tanghalian at hapunan. Masakit man sa kanya na hindi maibigay ang lahat sa mga anak, pilit pa rin siyang ngumiti. Bilang panganay, ramdam ni Lara ang bigat ng kanyang tungkulin. Kapag wala si Mama, siya ang nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. Si Junjun na grade 6, si Rona na grade 4, si twins Mina at Miko na nasa kinder pa lang. Madalas niyang iwan pansamantala ang mga proyekto sa eskwela para tulungan silang gumawa ng assignment o bantayan habang natutulog. Kahit ganoon, masipag at matalino si Lara. Palagi siyang kabilang sa honor roll. Sa isip niya, ito na ang magiging susi para maiahon sila sa hirap. Balang araw, makakatrabaho ako sa magandang opisina. Makakapagpatayo ako ng bahay para kina Mama at Papa, pangarap niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng pangarap, ramdam niya rin ang bigat ng realidad. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa ilalim ng mahina nilang bumbilya, napatingin siya sa kanyang mga kapatid na mahimbing na natutulog. Tahimik ang paligid, tanging huni
ng kuliglig ang maririnig. Napaluha siya habang iniisip, kung ipagpapatuloy ko ang pag-aaral, ilang taon pa bago ako makakatulong. Ngayon, halos wala nang pambili si Papa ng gamot sa rayuman niya. Si Mama halos hindi na natutulog sa kakahanap ng pwedeng pagkakitaan. Tama pa bang unahin ko muna ang sarili kong pangarap? Doon niya naramdaman ang bigat ng pagiging panganay. Sa murang edad, kailangan niyang pumili, pangarap para sa sarili o sakripisyo para sa pamilya. At sa gabing iyon, sa harap ng mga kapatid na mahimbing na natutulog, gumawa si Lara ng desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Isasantabi muna niya ang kanyang pangarap para sa pamilya. Kinabukasan ng kanyang desisyon, hindi na mapalagay si Lara. Sa eskwela, nakaharap siya sa libro, pero hindi pumapasok ang mga letra sa kanyang isip. Puro si Mama, si Papa, at ang mga kapatid ang laman ng kanyang utak. Ramdam niya na oras na para kumilos. Nang matapos ang klase, dumiretso siya sa bayan. Naglakad siya sa ilalim ng tirik na araw, pawis na pawis, dala ang maliit na envelope na may photocopy ng kanyang birth certificate at ilang ID. Hindi niya alam kung saan magsisimula, pero may tapang sa kanyang puso. Unang pinuntahan ni Lara ang isang maliit na karinderya. Lumapit siya sa may-ari, isang mabait na ginang. "Manang, naghahanap po ba kayo ng extra staff? Kahit po tagahugas lang ng plato o tagaligpit ng mesa?" Ngumiti ang ginang pero umiling. "Pasensya na, iha. Puno na ang tao dito." Sunod, nag-apply siya sa isang grocery store. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng supervisor. "Ilang taon ka na, miss?" tanong ng lalaki. 19, mahina niyang sagot. "High school ka pa lang? Pasensya, kailangan naming graduate." Unti-unting bumigat ang dibdib ni Lara. Gabi na siya nakauwi, dala ang pagod at panghihina. Pero pagdating sa kanilang bahay, nadatnan niyang nakangiti si Mama kahit halata ang pagod. "Anak, kumain ka na. May ginisang gulay tayo, bigay ng kapitbahay." Hindi na nagsalita si Lara. Umupo siya at tinignan ang kanyang mga kapatid. Masaya ang mga ito, naglalaro gamit ang tansan at kahoy na parang kotse. At sa simpleng tagpong iyon, tumibay muli ang kanyang loob. Kinabukasan, isang kaklase ang nagsabi, "Lara, sa tapat ng terminal, naghahanap daw ng taga-serve sa bakery. Subukan mo doon." Agad siyang nagpunta. Sa maliit na panaderya, naamoy niya ang bagong lutong pandesal. Nakaupo ang may-ari, isang matandang lalaki. "Sir," mahina niyang bungad, "pwede po ba ako mag-apply? Kahit po part-time lang. Marunong naman po ako magbasa, magsulat, at magbilang." Tinitigan siya ng matanda. Kita ang kaba sa mga mata ni Lara. Ilang minuto ring katahimikan bago sumagot ang lalaki. "Willing ka bang gumising ng 3:00 ng madaling araw? Dito ka dapat bago mag-umpisa ang unang batch ng tinapay." Kahit mabigat, mabilis siyang tumango. "Opo, sir. Basta po makapagtrabaho lang ako."
at doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Unang araw sa bakery. 2:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Lara. Tahimik siyang naghanda, naglakad sa madilim na kalsada, bitbit ang maliit na bag. Habang dumadaan sa mga kapitbahay, rinig niya ang mga tahol ng aso at ang huni ng kuliglig. Pagdating sa bakery, agad siyang binigyan ng trabaho, magbalot ng tinapay, maglagay ng label at magbenta sa harap. Minsan ay maghuhugas din siya ng trays na mabibigat at puno ng mantika. Sa simula, hirap siya, nasusugatan ng kanyang mga kamay sa matatalim na gilid ng tray. Sumasakit ang kanyang likod sa halos buong araw na pagtayo. At higit sa lahat, halos wala siyang tulog dahil pumapasok pa rin siya sa eskwela pagkatapos ng trabaho. Pero bawat araw na lumilipas, mas tumitibay si Lara. At tuwing uuwi siya, dala ang kanyang unang sahod, kahit kulang, kahit maliit, ramdam niya ang saya sa mukha ni Mama at Papa. "Anak, salamat ha. Kahit papaano, gumaan ang pasan namin." Sa tuwing maririnig niya iyon, parang nababayaran lahat ng pagod at puyat. At doon niya napatunayan, hindi lang pera ang dala ng kanyang sakripisyo, kundi pag-asa. Mabilis ang naging pagbabago sa buhay ni Lara. Kung dati ay puyat lang siya dahil sa pagre-review, ngayon ay puyat siya dahil kailangan gumising ng madaling araw para sa bakery. 2:00 ng umaga pa lang, nagigising na siya. Tahimik na bumabangon, kumakain ng konting tinapay at tubig para may laman ng tiyan. Sa dilim ng kalsada, dala niya ang maliit na bag, naglalakad patungo sa bakery. Pagdating doon, hindi na siya nag-aatubili. Sanay na ang kanyang mga kamay sa pagbalot ng pandesal, sa pagtulong magbitbit ng trays, at sa pag-aabot ng sukli sa mga unang customer na bumibili bago pumasok sa trabaho. Pero kahit natuto na siya, hindi naging madali ang lahat. Madalas, nanginginig ang kanyang katawan sa antok. Minsan, habang nag-aabot ng barya, napapapikit siya saglit at halos makatulog sa tindahan. "Hoy Lara, gising pa!" biro ng matandang may-ari, sabay tawa. Napapangiwi lang si Lara pero sa loob niya, gusto na niyang umupo at humiga. Pagkatapos ng trabaho sa umaga, diretso siya sa eskwela. Nakasakay siya sa jeep, nakasandal ang ulo sa bintana, pinipilit huwag makatulog para hindi malagpasan ang kanyang bababaan. Sa klase, madalas siyang napapansin ng guro. "Lara, are you listening?" tanong ng teacher. Nagulat siya, sabay tayo. "Opo, ma'am," mabilis niyang sagot. Kahit ang totoo, hindi niya narinig ang tanong. Minsan, napapansin ng mga kaklase niya ang kanyang pagod. "Uy Lara, parang lutang ka na naman," sabi ng isa. Siguro hindi na siya natutulog, puro trabaho, dagdag ng iba. Masakit man pakinggan, pero ngumingiti lang siya kasi sa isip niya, hindi nila alam ang bigat na dinadala niya. Gabi naman, pag-uwi sa bahay, hindi pa siya makakapahinga agad. Pagbukas ng pintuan,
makikita niya ang nakatiwangwang na labada. "Anak, baka pwede ikaw na muna maglaba. Masakit kasi ang likod ko," sabi ni Mama. Kahit pagod, ngumingiti siya at sinasabi, "Opo, Ma." At habang nagsasabon ng damit, iniisip niya ang mga kapatid. Nakikita niyang masaya sila kumakain ng pandesal na dala niya mula sa bakery. At kahit pagod na pagod siya, may kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Dumating ang araw ng kanyang unang buwan sa trabaho. Hawak niya ang sobre ng kanyang sahod. Hindi kalakihan, pero malaking tulong para sa kanila. Pagdating sa bahay, iniabot niya iyon kay Mama. "Mama, ito po, para sa kuryente, para sa bigas." Hindi nakapagsalita si Mama, na paluha na lang. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Anak, hindi mo alam kung gaano kalaking tulong nito. Pero sana, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Bata ka pa, mag-aral ka pa rin, ha?" Doon kumirot ang puso ni Lara, kasi alam niyang sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nahihirapan magbalanse. Gusto niyang mag-aral, abutin ng kanyang mga pangarap, pero paano kung kailangan niya munang isakripisyo iyon para sa pamilya? Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, nakatingin sa bituin, huminga siya ng malalim. "Panginoon, sana bigyan mo pa ako ng lakas. Hindi po madali ang lahat, pero para sa pamilya ko, kakayanin ko." At doon niya na-realize, hindi lang pala tinapay ang kanyang binabalot tuwing madaling araw, kundi pangarap, sakripisyo at pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Lumipas ang ilang buwan at mas lalo nang bumigat ang mundo ni Lara. Sanay na ang katawan niya sa puyat at pagod, pero hindi sanay ang puso niya sa mga desisyong kailangang gawin araw-araw. Isang araw sa klase, pinatawag siya ng guro. "Lara, can I talk to you after class?" Kinabahan siya. Pagkatapos ng klase, lumapit siya. "Ma'am, Lara, I noticed na madalas kang absent at lutang sa klase. Napapansin ko rin na hindi mo na naipapasa ang ibang assignments. May problema ba?" Hindi agad siya nakasagot. Kinagat niya ang labi niya, pilit pinipigil ang luha. "Pasensya na po, ma'am. Nagtatrabaho po kasi ako sa umaga para may maipantulong sa pamilya." Tumangulang ang guro, kita ang awa sa mga mata. "Anak, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Pero sana, huwag mong kalimutan, mahalaga rin ang pag-aaral mo. Kung puro trabaho lang, baka mahirapan ka sa hinaharap." Uwing-uwi si Lara na mabigat ang dibdib. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang walang laman ang kaldero. "Ma, wala tayong ulam?" tanong niya. Umiling lang si Mama. "Wala na tayong budget, anak. Bukas pa ang sahod mo. Pasensya na." Kumulo ang tiyan ni Lara, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Nagbukas siya ng pitaka, may natira pang 200 piso. Inabot niya ito kay Mama. "Ma, eto na lang muna. Bumili po kayo ng bigas at itlog. Ako na lang ang bahala bukas."
Wala nang nagawa si Mama kundi tanggapin ito, sabay haplos sa buhok niya. Anak, sobra ka nang nagsasakripisyo. Dumating ang panahong kailangan na niyang magdesisyon. May scholarship na inalok sa kanya, libre ang tuition, pero kailangan niyang mag-focus at bawasan ang oras sa trabaho. Kasabay nito, lumapit din ang may-ari ng bakery. Lara, pwede ka na naming gawing regular. Mas malaki na ang sahod mo, pero mas marami rin ang oras na gugugulin mo dito. Parang dalawang mundo ang humila sa kanya. Kung kukunin niya ang scholarship, baka mas mapadali ang katuparan ng kanyang pangarap. Pero paano ang pamilya niya? Paano ang bigas, kuryente, tubig? Kung tatanggapin niya ang mas mataas na sahod, makakatulong siya ngayon. Pero paano naman ang hinaharap niya? Habang naglalaba siya kinagabihan, lumapit ang bunso niyang kapatid. Ate, salamat po sa bagong sapatos. Hindi ako napahiya sa school. Niyakap niya ang kapatid at doon tuluyang bumagsak ang luha niya. Napagtanto niyang bawat desisyon niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanilang lahat. Kinagabihan, lumabas siya ng bahay, tumingin sa kalangitan. Minsan gusto ko na lang sumuko, pero naaalala ko sila, kailangan ko silang ipaglaban. Kinabukasan, humarap siya kay Mama. Ma, ano pong gagawin ko? Kung pipiliin ko ang scholarship, baka magutom tayo. Pero kung trabaho naman, baka hindi ko na matupad ang pangarap ko. Hinawakan ni Mama ang kanyang mga kamay. Anak, kahit anong piliin mo, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kahit anong hirap, kaya nating lampasan basta magkasama tayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lara na hindi lang pala siya ang may pasan ng lahat. Pero alam din niyang siya pa rin ang haligi ng kanilang kinabukasan. At doon nagsimula ang pinakamahirap na tanong sa puso ni Lara. Pipiliin ko ba ang pangarap ko o ang pamilya ko? Isang linggo na hindi mapakali si Lara. Araw-araw siyang pumapasok sa bakery, pero nasa isip niya palagi ang scholarship na naghihintay. Pag-uwi niya, tinatambakan naman siya ng pagod, ngunit hindi pa rin siya makatulog ng maayos. Kung kukunin ko ang trabaho, makakakain kami. Pero paano ang pangarap ko? Kung kukunin ko ang scholarship, may chance akong maging professional. Pero paano sila ngayon na sa gutom at bayarin? Hati ang puso niya, parang hinihila sa dalawang direksyon. Dumating ang araw ng deadline. Kailangan na niyang magdesisyon. Bit-bit niya ang requirements para sa scholarship at uniform para sa trabaho. Habang nakatayo siya sa kalsada, hawak ang dalawang bag, hindi niya alam kung saan tutungo, sa school ba o sa bakery. Huminto siya sandali. Isang jeep ang dumaan, sakay ng mga estudyanteng kasing edad niya, tawanan at walang iniintinding problema. Isang tricycle naman ang pumarada sa tapat ng bakery,
Bit-bit ng mga trabahador ang kanilang pawis at pagod. Naramdaman niyang nasa gitna siya ng dalawang mundo. Pag-uwi niya, nadatnan niyang naglalakad ang kapatid niyang bunso na kapaa. "Ate, nabutas na yung sapatos ko," sabi nito habang pilit tinatakpan ang hiwa sa tsinelas. Parang tinamaan ng sibat ang puso ni Lara, nilapitan niya ang kapatid at niyakap. "Pasensya ka na ha, pero pangako, gagawin ko ang lahat para hindi ka na mahirapan." Doon siya nagdesisyon. Bukas, hindi siya pupunta sa bakery. Bukas, hindi rin siya agad pupunta sa school. Bukas, pupunta siya sa scholarship office. Hindi para tanggihan, kundi para makiusap. Kinabukasan, dala ang buong tapang, humarap siya sa coordinator. "Sir, gusto ko pong kunin ang scholarship, pero kailangan ko ring magtrabaho para sa pamilya ko. Pwede po ba akong maghanap ng paraan para pagsabayin?" Sandaling tumahimik ang opisyal, saka ngumiti. "Anak, maraming estudyante ang sumuko na dahil sa parehong sitwasyon. Pero nakikita ko sa iyo ang determinasyon. Sige, tutulungan ka namin. Bawasan natin ang oras mo sa klase, bigyan ka namin ng flexible schedule. Basta pangako mo lang huwag kang susuko." Nang marinig niya iyon, halos maluha si Lara. "Salamat po, pangako hindi po ako bibitaw." Pag-uwi niya, inilahad niya sa pamilya ang balita. "Ma, ate, may scholarship na ako. Hindi ko iiwan ang trabaho pero makakapag-aral pa rin ako." Nag-iyakan silang lahat, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa gutom o problema, kundi dahil sa pag-asa. Lumipas ang mga buwan, mas naging mahirap ang araw-araw ni Lara. Gigising ng madaling araw, magtatrabaho sa bakery, papasok sa klase, saka tutulong sa bahay. Pero sa bawat pawis, sa bawat pagod, may baon siyang paniniwala. "Hindi ako nag-iisa. May pamilya akong para sa akin at may Diyos na gumagabay." Isang gabi, habang nakahiga sila ng mga kapatid niya, nagtanong ang bunso, "Ate, hindi ka ba napapagod?" Ngumiti si Lara, hinaplos ang buhok ng kapatid. "Pagod, oo, pero sulit lahat. Kasi kayo ang dahilan ng laban ko." At doon niya napagtanto, hindi lang pala siya isang breadwinner. Isa siyang mandirigma, isang ate na handang magsakripisyo pero hindi sumusuko sa pangarap. Lumipas ang ilang taon at tila mabilis ang takbo ng panahon. Si Lara, na dati walang ibang hawak kundi tray ng tinapay at listahan ng bayarin, ngayon ay may hawak ng diploma. Graduation day, habang naglalakad siya papunta sa entablado, halos manghina ang tuhod niya sa kaba. Pero nang makita niya sa gilid ng stage ang kanyang pamilya, nakasuot ng luma ngunit malinis na damit, nakangiti at umiiyak sa tuwa, nawala ang bigat sa kanyang dibdib. "Para sa inyo ito," bulong niya bago siya lumapit at tinanggap ang diploma. Pagkatapos ng graduation, nagkumpulan ng mga tao, nagpa-picture, nagsigawan. Si Lara hindi makapaniwala.
Dati pinapanood ko lang ito sa malayo. Ngayon ako na mismo ang naririto. Nilapitan siya ng kanyang ina. Hawak ang mukha niya. Anak, salamat dahil hindi ka sumuko. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga kapatid. Ate, proud na proud kami sa'yo. At doon tuluyang bumuhos ang luha ni Lara. Hindi na luha ng pagod, kundi luha ng tagumpay. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban niya. Pagkalipas ng ilang buwan, natanggap siya sa isang kumpanya. Sa wakas ay may maayos na trabaho. Una niyang sweldo, hindi para sa kanya, kundi diretsyo sa bayarin ng bahay at sa mga gamit ng kanyang mga kapatid. Hindi na kayo pwedeng maglakad ng walang sapatos, sabi niya sa bunso habang inaabot ang bagong pares ng rubber shoes. Hindi na tayo pwedeng magkulang sa pagkain, dagdag niya habang inilalapag ang mga grocery sa mesa. At sa gabing iyon, sabay-sabay silang nagdasal ng pasasalamat. Minsan, habang nag-iisa siya sa rooftop ng building kung saan siya nagtatrabaho, napatingin siya sa langit. Ito na ba yung tinatawag nilang gantimpala? Naalala niya lahat ng pinagdaanan, ang pagod, gutom, luha at sakripisyo. At ngayon, habang humihinga siya ng malalim na pangiti siya, sulit ang lahat. Dumating ang araw na siya na ang naghatid sa kapatid niyang babae para mag-enroll sa kolehiyo. Huwag kang mag-alala, ate, sabi ng kapatid. Ako naman ang susunod. Ako naman ang tutulong. Parang nawala lahat ng bigat sa balikat ni Lara. Kasi sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa laban. Nagtanim siya ng sakripisyo at ngayon, unti-unti nang namumunga ng pag-asa. Ang pagiging breadwinner ay hindi biro. Hindi lang ito tungkol sa pera o responsibilidad, kundi tungkol sa tibay ng loob at pagmamahal na hindi madaling masuklian. Tulad ni Lara, maraming kabataan ang pinipiling magsakripisyo muna ng sariling pangarap para lang matupad ang pangarap ng kanilang pamilya. Minsan iniisip nila, kailan kaya ako para sa sarili ko naman? Pero darating at darating din ang panahon na ang lahat ng luha at pagod ay babalik sa kanila bilang gantimpala, hindi lang material na bagay, kundi kasiyahan na makita ang kanilang pamilya na umaangat sa buhay. Kung ikaw man ay isang breadwinner na nakikinig ngayon, gusto kong ipaalala, hindi ka nag-iisa. Minsan, pakiramdam mo, pasan mo ang buong mundo. Pero tandaan mo, hindi sayang ang bawat pawis at puyat. Darating din ang araw na makikita mo ang bunga ng lahat ng iyong sakripisyo. Kaya kapit lang, magtiwala sa Diyos. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang sarili mong mga pangarap dahil deserve mo ring matupad ang mga iyon. Ito ang kwento ni Lara, ang kwento ng isang breadwinner. At marahil, ito rin ang kwento mo. Maraming salamat sa pakikinig.
Ito ang Payapa Stories, kung saan ang bawat kwento may kurot sa puso at aral sa buhay.